Ito may nagdala sa atin ng Cobalt Battery Pack 24 volts yan. Sila sir, taga-Bataan pa. May dinala sila mga battery pack ng drill pero yon hinintay na nila nagawa natin. Pero itong Cobalt yan, papashipping na lang natin ito dahil nung dinala nila sir, wala tayong stock na battery. Kaya sabi ko, ipashipping ko na lang pag okay na. Yan, kung mapansin nyo, 24 volts to, legit 24 volts dahil yung battery niya ay 6 pieces na 21700. Yan, ang 21700 at 18650 battery same voltage yan. Ang pinagkaiba lang nila mas mataas yung capacity. Yan, yung original battery pack na to, 24 volts 4.0 AH. Siyempre ay kakabit na natin dito ay 24 volts 5.0 AH. Yan, upgraded siya na 1 AH. Kung mapansin nyo, medyo mahirap lang siyang baknasin. Dahil yung mga nickel niya yan makakapal. Tapos yung spot weld talaga kapit na kapit. Yan ang gagawin natin siyempre. Tanggalin natin yung mga nickel sa pagka-spot weld. After niyan, kaya nakita nyo may tumilyo pa. Tatanggalin natin yung tumilyo niyan at tatanggalin yung BMS para matanggal natin yung battery. Yan, sa ganitong sitwasyon, yung cobalt na to, yan, konting ingat kasi may sensor din yan. Hindi niya pwedeng bunutin kagad yung BMS. Dahil pag tinanggal niya nakadikit pa yung sensor niyan doon sa may loob. Yan, may tendency na paputol yung wire nung sensor niya. Kaya rin natin yung dinahan-dahan natin. At ayan, tatanggalin natin yung battery. Ito ang problema nito, sabi ni Sir noong una, 3 bar lang pag nag-full charge. After nun, 2 bar na lang pag full charge. After nun, 1 bar na lang. And then, after nun, ayaw na mag-full charge. Yan, kaya ang ginawa natin, lepak battery na, papalitan natin ang battery ito na 2,700, 5,000 mAh. Kaya natanggalan natin yung battery, tapos ito na lang sa sensor yan. Nakadikit kasi siya ng silicone niyan, natin niya naman. Medyo dahan-dahanin niyo lang yung pagkatanggal yung sensor niya yan kasi pag natanggal to, tapos naputol yung wire yan, tapos hindi niya napansin. Mag-error yan, hindi yan maririd ng chart niya. Kaya mas maganda sa mga ganito. Yan, dahan-dahanin lang natin yung pagtatanggal yan. Natanggalan natin yung BMS, asket na yung holder niya. Yan, ikakabit na natin siyempre yung ipapalit nating battery dyan. 2,700, 5,000 mAh yan. Kung mapapansin nyo, mas malaki yung battery ng 2,700 sa 18650 battery. Yan, same voltage siya, ang pinagkaiba lang yan, yung capacity mas mataas kasi yung capacity nito. Yan, imagine niyo itong 2,700 na to, 5,000 per cell. Yung 18650 battery, max capacity niya 3,500 mAh per cell yan lahat niyo. Kaya mas mataas yung capacity ng 2,700. Kung magdi-DIY kayo yan sa mga Bluetooth, mas maganda rin yung 2,700 yan kasi mataas yung capacity niya. At ito pinabit na natin yung mga battery syempre sa battery holder. Yan, may mga tornilyo pa yan kaya ikakabit natin. After niyan, ikakabit natin yung BMS. Yan, kung magpapalit kayo ng battery, mas maganda. Tandaan nyo yung negative positive yan. Para hindi kayo malito. Kasi kagaya nito, yung BMS nito, hindi nyo mapapansin na may nakasulat yan na B-negative, B-positive yan. Kasi natin yun naman yung BMS yan. Kaya mas maganda kung bago nyo makapasin, double check nyo kung saan yung negative at saan yung positive. Kaya nag-spot weld na tayo. Series connection to, 6S. 6 series yung connection niya. Kaya ang gagawin natin dyan yan, spot weld tayo. Kaya karaniwan na battery pack ng mga drill impact yan, 5S lang yan. Ito, since 24 volts yan. Kaya ang setup niya ay 6S. Ngayon, kung magpapalit tayo ng battery, yan, ang ginamit nating nickel dito yung makapal. Kasi 24 volts siya. Tapos sa impact din gamit to, malaki yung unit na to. Kaya mas maganda kung mag-repack battery kayo yan. Ang kabit ng nickel yung makapal. Ito, series connection na tayo. Pangalawang series na natin. Yung unang series sa kabila, tapos series dito. Yan, para hanggang maging 6S siya. Tapos 24 volts ang battery, ang voltage niya yan. Yung 24 volts, mariread niyan pagka napalitan natin ang battery. Ang full charge ng 6S na 2,700 at 18650 battery ay 25.2 volts yan. Dapat niya spot weld na tayo para dun sa may
connection din yan ng BMS yan. Atin yan ng series connection na tayo. Tapos si spot weld drill tayo dito sa kabila. Yan. Ang gamit nating nigel dito mas makapal compared dun sa mga ginagamit natin sa impact, sa mga drill yan. Mas makapal yung ginamit natin dito. Yan, kung wala kayong nickel na makapal, pwede naman din yung manipes yan, doblehin nyo na lang. Para mas maganda kasi kung manipes yan, talagang hindi kakayanin niya, may tendency na mag-init yung nickel. Kasi malaki yung impact nito. Tapos 24 volts. Yan, spot weld ulit tayo. Yung extension natin ng nickel, papunta dun sa may BMS. Kaya sinusukat natin yun naman para diretso. After kasi niya, ninangin natin yung BMS naman. Yan, spot weld ulit tayo. Yan, pupunta doon sa may BMS yan yung connection. Tapos sa kabila ulit, spot weld ulit tayo ng series. Yan, para makabuo tayo ng 6S. Ito na, ikabit na natin yung mga nickel sa spot weld na natin. Yan, maghihinang na tayo nung connection ng BMS. Yan. Napansin nyo, naka-spot weld na yung banda doon sa una. Yun yung B negative. Tapos naghinang na tayo dito sa B1. Ito naman yung B2. Tapos after niya yung B3. Tapos B4. Tapos B5. Tapos B positive. Yan. Para mabuo na natin yung battery pack na cobalt battery pack. Yan. After niyan, makikita natin yan sa may display ng LED niya. Yan, makikita natin niya. Meron na siyang voltage. Siyempre, kukuha na natin ng volts yan. Tapos, mag-i-indicate na siya dun sa indicator kung ilang percent siya yan. Kung 1 bar o 2 bar. Ito kasi na-nominal voltage pa yung mga battery natin. Hindi natin tinatouch talaga yan. Mas maganda kasi kung mag-repack battery tayo. Kung may kabit ka natin yung battery, dun sa mismong charger natin, iti-charge yan. Para ma-retard natin kung mariread ng charger yung battery pack or hindi. Yan, kasi kung ang gagawin natin dyan, iti-charge na natin yung battery. Yan, tapos saka natin iti-charge dun sa charger, hindi natin siya mamonitor kung nag-charge siya. Yan, kasi full charge yung battery. Yan, ginagawa natin dito na nominal voltage yung mga battery natin, hindi natin yung charge. Ito na yung huling connection natin sa may B positive yan. Spot weld tayo sa may B positive. Yan natin yung umilaw na yung indicator light niya. Kakabit na natin dito sa may battery case. After niyan, testingin natin siyempre sa charger. Kung mag-charge yan, kung mariread ng charger. Sa mga ganito kasi ng mga branded yan, may basiselan yan. Minsan kahit kumpleto yung output voltage niya dun sa may terminal, hindi pa rin nare-read ng charger yan. Kaya ang gagawin natin ngayon, pagka-repack battery, testingin natin sa may charger niya para matest natin kung nag-charge talaga yung battery pack na ginawa natin, kung okay pa yung BMS. Yan, kabit natin yung mga tornilyo. At ito natin yun naman, meron siyang 1 bar sa indicator light niya. At syempre, testingin natin sa charger yan. Ito yung charger natin, 110 volts yung charger. Yan, sulpak natin yung battery. Tapos check natin kung nag-charge. Ayan, blinking green. Ibig sabihin, nag-charge siya. Dito na lang guys. Bye-bye.